sa ramen, ito po for a twist, ito po ang gagawin natin, buttered miso ramen. So come on, let's go! So dito gagamit lang tayo guys ng regular ramen pack. Ayan, gumamit ako dito ng Nissin's, yung soup ramen siya, pero syempre gagawin nga nating twist. Kaya never wag natin gagamitin tong seasoning na included sa pack, alright? At syempre meron tayo ditong bawang, gumamit lang ako ng 2 cloves. So i-crush lang natin to, saka natin i-mince o yung hiwain natin ng pinong-pino. Kung meron kayong grater, pwede po yon, since wala, nasira yung grater ko, so wala po akong gagamitin na ganon. So dapat i-mince nyo lang to, hiwain nyo lang ng pinong-pino. Then, meron po ako dito isang bok choy. Ayan. So, ganun din ang gagawin natin guys. Hihiwain lang din natin. Pero hindi nyo naman kailangan pinuhin. Basta mga at least 1 inch ang haba niya. Okay? So, magluluto na tayo guys. Ilalagay natin yung ating 10 grams na butter. Unsalted siya ha. Unsalted butter sa mainit na kawali. And then, tunawin lang natin. Then, ilagay natin yung ating minced garlic or bawang. And then, saka natin igisa until mag-golden brown siya. Next, ilagay natin yung ating 1 tablespoon na miso paste. Haluin lang siya mabuti. Then, ilagay natin yung ating ramen dyan. Ayan, i-mix nyo lang hanggang sa ma-covered siya ng ating miso mixture. Ayan. And then, maglagay na po tayo ng tubig. Dito, pa konti-konti lang ang lagay natin guys. And then, gamit po kayo ng chopsticks. Kung wala kayong chopsticks, anything lang na magagamit para po mapaghiwalay natin yung ating noodles. Ayan, balik ta rin nyo. Magdagdag po tayo ng tubig kung kinakailangan guys. Yung enough siya na maluto yung ating noodles at yung ating vegetables. Alright? So, pag nakita nyo naghiwa-hiwalay na yung noodles guys, pwede na po natin ilagay yung ating chili sauce. Dito, wag nyo po masyadong damihan kasi maalat po ito. And then, kung gusto nyo ng medyo spicy pa, magdagdag na lang kayo ng chili flakes. Basta, ito lang, as long as na maluluto po yung ating noodles at ang ating vegetables, huwag kayong makalimot na magdagdag ng tubig para hindi siya mag-dry. Alright?
So kaya po dapat talaga unti-unti lang yung paglagay ng tubig para naman po matansya natin at syempre hindi pwedeng lumangoy ang ating noodles. Matansya natin na enough lang siya para maluto ang ating noodles at ang ating gulay. So pag na-absorb na po yung tubig niya, tapos na po tayo. So ayan, lagyan pa natin siya ng soft-boiled egg para po perfect sa ating buttered miso ramen at ang ating lunch ay perfect na perfect. So ayan guys, marami pong salamat. Tapos na po tayo dito. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking pagluluto at syempre kung nagustuhan nyo po ang video na ito, paki-like and share sa inyong mga social media and of course, subscribe na rin and hit the notification bell para po kayo maging updated. Okay, bye! See you